Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Nahihilo ako, partner. Saan ka naman nahihilo? Oo nga, sugod mo nga ako sa Siargao. Siargao? Oo, Ang arte-arte naman eto. Kala mo naman may pamasahe. Sugod mo nga ako sa El Alam Nido, mo, Palawan. Nahihilo kasi. Alam mo ba na sa Coron, sa Aburlan, 44 degrees ang mainit heat ba doon? index? Ano ba yan? Sugod mo nga ako sa Okada. Ay, kung makapag-utos, kung saan ka namin isusugod. Akala mo may pabaong ka sa aming pera. Alam mo, dalawang bagay lang talaga yan kung bakit ka nahihilo ngayon eh. Nahihilo talaga ako eh. Nahihilo ka kasi mainit talaga. Oo. Oy, nahihilo ka kasi wala ka ng pera. Di ba? Nagsama sila eh. Yun Nako, talaga yun eh. Nakakahimatay pala talaga nung ganon. Hindi, pero totoo, no? Iba-iba ng dahilan kung bakit nahihilo. Tsaka parang parang may parang basta yung parang may hingal. Totoo, may kakaibang pagod kahit wala ka pang ginagawa dahil sa init ng panahon at o dahil sa kawalan ng pera. Parehas nga eh. Parehas kasi yung effect eh. Kaya itong nararamdaman nating hingal, init ng ulo, sakit ng ulo, pagkahilo, nang dahil sa heat index, parang nagugulat pa tayo. Oo. Hindi na dapat tayo nagugulat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Lagi natin nararamdaman yan kapag ka pecha de peligro, di ba? So parang gulat na gulat ka pa. So hindi na pala bago ito. Oo, sa akin pa ito yung nahihilo ko. Hindi na nababago yun. Parang, sanay na ako. Minamigraine talaga ako kapag wala akong pera eh. Minamigraine ako kapag may stress ako. Sa bagay, so dapat hindi na bago yung parang sumasakit yung ulo mo. Dapat immune ka na. Oo. Kumbaga sa rayuma, manhid ka na. Correct. Dapat parang hindi ka na nagugulat na may rayuma na pala may rayuma ako. ka. Kasi syempre dapat sanay ka na, may edad ka na eh, di ba? So ganun din tayo. Kung nahihilo tayo ngayon, ay naku, sa heat index, ganyan. Gets namin yan, pero dapat hindi na masyadong nagugulat. Totoo diba? ka dyan. Huwag ka na magkunwari, ito lahat ang nararamdaman natin kapag pecha de peligro, kapag dumating yung bill ng Meralco, di ba? Kapag nandiyan si Judith. Yan, di ba? Mga bayarin natin, nandiyan sa true. kaliwat kanan, talagang nanghihina tayo. Pero ang galing, no? Yung power of mind, maiisip mo talaga eh. Kapag may dumating na magandang balita sa iyo ngayon, kahit mainit ang panahon. Ay nako, ang lamig-lamig ang feeling. Ang sigla-sigla mo. Diba? Wala naman na bago. For example, ganito talaga, summer, mainit ang panahon eh. Pero pag nakatanggap ka ng magandang balita, umaaliwalas ang lahat eh. Na-appreciate mo yung summer. Hindi lang yun, partner. Parang ang pagbati mo sa lahat, good morning. Magandang tanghali, kumain ka na ba? Diba? Bibong-bibo na malaki yung mata na parang masayang-masaya. Ganon. Pero, hindi lang talaga tayo sanay kasi paminsan lang talaga yung yung pabigay ng pera eh. Ganon. Totoo yan. Tingnan nyo, pag wala naman tayong pera, kapag pecha de peligro, hindi ba't parang hinang-hina tayo? Totoo, nakakatamad gumalaw. Parang tinatamad ka sa buhay. May ganyan. Kapag kulang yung pera mo. Correct. Totoo naman din Totoo naman din. Kasi iba yung power ng ng isip. Kaya nga importantatious, 'di ba, na kabisyo kapag alam mong kulang at lagi nagiinit ang ulo mo dahil kulang ang pera mo, 'di ba? Gagawa ka ng paraan para dumoble 'yan. Tama. Kaya madagdagan man lang 'yan, 'di ba? So Totoo. bawal tatamad-tamad. Kung lalong alam mo yung mga junakis mo matatakaw, asawa mo patay gutom, 'di ba? Dapat motivation mo 'yan. Magtatrabaho ako na maigi kasi ang tatakaw ng mga anak ko. Magtatrabaho ako maigi kasi lagi naalibad ba rin yung asawa ko pag hindi siya naka-aircon, di ba? Ganun talaga. So magtatama rin kahit na ang init ng panahon. Agree ako dyan. Pero ang daming at this point bahala na si Lord. Kasi yung nanay ko lagi ko tinatanong kasi yun nga hinihingal ako sa init. Isugod mo nga sa Sofitel. Yun. Sige, pwede ko siya isugod doon. Hanggang doon ka lang sa lobby, ha?
Palamig siya doon. Kasi baka ako naman yung mahilo, partner. Hindi, alimbawa, sabi ko, nung weekend, sabi ko, nakakahingal yung init. Sabi ko, okay lang ba kayo dyan? Sabi niya, okay lang, nasa kwarto kami may aircon, bahala na sa Meralco. Lahat ganon. Kami din ngayon kasi syempre may mga aso. Kasi yung mga aso na makakapal yung mga balahibo, kami nga, makakapal lang yung mukha. Talagang init na init. Paano pa yung makakapal talaga yung balahibo? So, yun, aircon, electric fan, circulator, ganon. Puro kami bahala na sa Meralco. Bahala na, di ba? Bahala na si Lord. God provides. Totoo din naman yun. Di bakit mo pahihirapan yung sarili mo? Kaya nga Kasi mas mahirap naman yung nagtitiis ka pare-pareho. Kayo pare-pareho. Totoo, may hangganan yung pagkukuripot, di ba? So for example, nagkukuripot ka masyado tungkol dito, pero ang ending unfortunately may ma-heat stroke o kaya yung pagkahilo na medyo matindi na, 'di ba? Saan ka, 'di ba? Papasugod na nga sa Okada, 'di ba? Okada o heat stroke, di ba? Pa-aircon na. Charot. Di ba? Mga ganun. Totoo yung, for me, yung pagkakaroon ng aircon sa bahay is not a luxury anymore. Ngayon, it's nowadays. It's essential. Di ba? Totoo yun. Bakit mo pahihirapan yung sarili mo na natiisin yung sobrang init to the point na talagang ma-stroke ka? Yeah. Hindi lang heat stroke, ma-stroke ka. Sa stress, sa hingal, sa matinding discomfort na mararamdaman mo kapag ganito kainit ang panahon. Di ba't mas magastos yun pag nagkasakit ka? Compared sa binigyan mo ng comfort yung sarili mo, gumastos ka lang. Di ba? Kasi kung pag titingnan mo yung level ng gastos, mas malaki yung magagastos mo kapag nagkasakit ka kumpara sa gastos sa aircon na nabigyan ka ng comfort. Kaya wag nang mahiya. Yeah. Diba? Alas 12:30 na. 12:30 na po. Mainit. Yan. I-on mo na yung aircon. Deserve mo yan. Nagpakabit ka pa niyan kung hindi mo naman gagamitin, kailan pa? Ay, di ganun talaga. Yung display? Oo. Lakas makamayaman kasi pag may aircon. Lakas makamayaman, may aircon. Ganon. Totoo yan. Basta importante siya alam mo kung hanggang saan yung limit ng pagkukuripot. Kung alam mo sa sarili mo na, okay, gagastos nga ako ng dagdag na kaunti para dagdagan yung electric fan sa amin o kaya papalitan na itong electric fan na to na ang dumi-dumi na, di ba? Dumi na may konting electric fan. Ang daming ganun, di ba? Na parang hirap tayo na electric fan, palitan mo na yan. Ang kapal-kapal na ng dumi, palitan mo na yan. Dumi na tinubuan ng electric Correct, fan. Dumi nga na may konting electric fan, di ba? So ano ba naman yung bibili ka na electric fan para medyo maibsan ang iyong nararamdaman? Kaya sa lahat kayo nagiinit ang ulo, nagtitiis, di ba? Totoo yun. Mahirap lang talaga kasi syempre, sakto lang yung pera, paano pa ba yung extra mga gastusin tungkol sa ganyan, 'di ba? Pero didiskarte talaga eh. Kung alam mo kulang ba sa didiskarte, hindi pwedeng uupo-upo. Agree ako doon. Oo. Nakakalungkot lang na experience mga kabisyo, no? Tingnan nyo, kasi kami naalala ko nung bata kami, wala kaming electric fan sa bahay. Although nasa probinsya kami. Pero hindi naman namin na-experience yung ganitong klase ng init. Kumpara ngayon, di ba? May nakatutok na electric fan sa'yo, pero yung init nandun pa rin. Yung buga ng electric fan, yung hangin na nanggagaling doon, mainit pa rin. Correct. So nakakalungkot lang na ganitong klase na experience. Bakit? Ibang level yung init ng panahon ngayon kumpara nung mga ilang taon na nakalipas. Saka partner, hindi lang Metro Manila. Madaming nagsasabi pag nanood ka ng mga balita o nakakita ka ng mga post na sa ganitong bansa sobrang init din. Totoo. Na bago ito for them. Correct. Na bakit ganito? Halimbawa, Metro Manila, bago sa atin na nagkakaroon ng suspension ng class because of because of the heat, 'di ba? Laging because of bad weather. Ang bad weather natin noon ay ulan lamang. Typhoon. Ngayon bad weather natin init. 'Di ba? Tsaka nag-increase talaga. Nakatakot. Nag-increase talaga tayo ng mga 10 to 15 degrees kasi parang 'di ba dati, parang mga 30 degrees, init na tayo. Yan yung mga pag summer mga 32 ganyan. Ngayon 42, 44, 47, 51. Grabe, no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, di ba? Parang grabe talaga. Yung isa ko ngang friend na nagtrabaho sa Middle East na umuwi recently dito, paglabas niya daw ng bahay, feeling niya nasa Dubai pa rin siya. Sabi niya, ano ba to? Parang nalito daw siya. Parang nasa Pilipinas ba ako? Nasa Dubai. Kasi parang feeling niya parehas na. Ang init. Samantalang tayo dito, again, tropical country, wala naman tayo sa disyerto eh. Pero bakit sinabi nung bisita mo na yon or nung balikbayan na yon na halos magkapareho ng init? Correct. Pero
wag din naman tayo masyadong magbase sa sinabi niya kasi medyo lasing siya nung time na yun. So baka Kaya may nainitan kasama din ko. siya. May kasamang tama. init, correct. May amats ng ala kasi kaya mainit. Hindi ko alam, partner, kung hanggang kailan siya. Alam mo yun? Nakakatakot niyan kasi Oo. extreme yung init, mga kaibigan. Dineclare na bang summer? Baka naman di pa declare ng summer na ito. Mas nakakatakot yun. Diba kasi diba may mga official declaration, parang the dry season has started, parang gano'n. Oo, Kaya oo. summer has officially started. Hindi ko sure, parang wala. Na-feel lang natin lahat na summer na. Oo, kasi sobrang init nga. Ay, malay natin, wala nang official Wala declaration. na, no? Hindi, tsaka parang hanggang kailan kaya? Parang bare months na ba? Hanggang bare? Kasi, doon lang yung medyo malamig-lamig, ganun. Ang nakakatakot niyan, di ba kasi extreme, alam naman natin pag summer talaga mainit. Naging extreme yung yung Heat. init eh. So paano pagdating ng tag-ulan, baka maging extreme din yung batak ng ulan. Ano ba yan? Diba? Ang dami ko ng problema. Dinagdagan mo pa, partner. Nag-overthink ako. Dito muna tayo sa init. Nakaka-overthink. Diba? Baka mamaya yung extreme din yung ma-experience natin pagdating ng rainy season or ng rainy days. Hindi naman imposible din. 'Di ba? Totoo. Hindi na ako magtataka. Parang gano'n. Parang wag na tayong magulat kasi nangyari nga ito eh. So, baka matinding bagyo, yung mga Oo, ganon, no? pero Makambaha. O malakas na ulan palagi. Kaloka. O nako, please take good care of our environment. Yun naman talaga yung bottom line nito, mga kaibigan. Pag marunong tayo sa environment natin, marunong din sa atin ng kalikasan. Ano na siya, no? Medyo galit na siya. Hindi. Oo. Medyo na si Nature. Totoo si yun. Madam Nature. Nako, galit na siya. Kaya may Huwag mga... natin ginagalit si Madam. Pag nagalit si Madam. Ganito ang mga Bakit ba eksena. Madam kasi lagi? Pwede ba namang, hindi ba pwedeng sir? Pwede naman kung ikaw gusto mo, Sir Nature. Kung feeling mo nababagay sa halap ng Mother Earth, Sir Earth. Sige, Father Earth mo, wala namang magpipigil sa'yo. Alam mo, partner, init na kami para problemahin pa yan. Hindi, pero nakakatakot, no? Ang mas nakakatakot dito yung future generation, yung mga anak natin. Totoo diba? yun. Kung ano pa ba yung aabutin nila. Pero siguro by that time, sanay na sila. Or by the time Hindi na sila nakapag-adjust, magugulat, no? wala nang gulat. Di ba parang uulitin namin, parang nagugulat ka pa kapag wala kang pera, hindi ba dapat sanay ka na, di ba? Nagugulat ka Ito pa. naman, Ito bago naman, ng parang bago. bago ng bago. Ganon. Ingatan po natin ang ating kalusugan, mga kaibigan, kasi itong mga kalusugan natin. Kalusugan, kalikasan, lahat Oo, na. 'di ba? Ang kalikasan din po yung magpoprotekta sa atin sa mga napakaraming pagkakataon. Pag mainit, 'di ba? Puno po yung nagpoprotekta sa atin laban sa init ng panahon kasi 'di ba bawat puno nagbibigay ng alam naman natin Shade, oxygen, shelter, oxygen, photosynthesis, food. Oo. 'Di ba totoo Mga yan? ganon. Fresh air. Totoo naman. Ganun ang pag-ikot ng Oo. ng mundo. Oo. Sa bawat pagputol natin ng puno, sa bawat pag-uproot natin ng puno, 'di ba? Tayo din yung nasasalanta nito eh. Totoo. Tayo rin yung nawawala ng oxygen, tayo nawawala ng fresh air. So ingatan po natin ang ating kalusugan. Magtanim tayo ng puno, magtanim tayo ng halaman. Correct. Kawawa pa nito yung mga ako talaga lagi akong concerned doon sa mga hayop na nasa labas. Uy, lalo na daw pala, partner, sabi ng Yung walang bahay. sister-in-law ko na vet. Lalong-lalo na daw na yung mga aso na pango, yung mga bully, bulldog, Oo. yan. Kasi daw, ang kanilang nostrils ay maiksi. Parang ganon. So, mabilis sila matamaan ng Kung matinding ano man. init. Oo, yung init. So, kailangan babantayan. Totoo yun. Mabuti kung may bantay. Yun nga meron tayong kakilala na may bantay na nga alaga na nga pero tinatamaan. What more pa yung mga nasa labas, 'di ba? Totoo yun. Totoo yun na hindi po namin alam kung hanggang kailan po itong yung init na ito, ganun. Pero yun nga, gagawa na lang tayo ng mga para-paraan, 'di ba, para maibsan yung init na nararamdaman. Ano Ganun ginagawa mo na. paraan para maibsan? Kung anik-anik lang. Naliligo ka sa yelo? Gano'n? Oo, tsaka hindi na. Nagkukulong ka ba sa ref? Oo, sa may freezer namin. Para Ulo sigurado lang. malamigan. Ulo lang kasi kadalasan na uminit naman sa akin ulo eh. So, ulo lang, di ba? Hindi pa ganun kalaki yung rep namin eh. So, ulo ko lang yung kasya. Pero totoo, kung halimbawa, minsan ititipirin mo yung sarili mo, na ka na, hindi naman uminom ka ng nung
kaya kumain ka ng masarap na malamig, di ba? Totoo yun. Kung makakatulong naman para maibsan yung init na nararamdaman. Kanya-kanyang pong paraan yan kasi kanya-kanya naman tayong katawan. Yung paliligo mo ng 2-3 beses sa isang araw, okay Na-full yun, di ba? Kailangan natin yun. Naging malinis ka na, naging presko pa yung pakiramdam mo. Di ba? Nakatulong ka pa sa sa mga kaopisina mo, di ba? Kasi hindi ka nakadagdag sa asim. Sa asim. Totoo. Sa amoy alimuom na naglalakad. Correct. So, ang dami mong contribution. Naligo ka, ganon. Tsaka hindi na ginagamit yung hot and cold shower. Yung malamig hot, talaga. yung hot ng shower, hindi na. Wala nang ganon. Kasi Correct. minsan, yung tubig mismo na nanggagaling sa gripo, warm din. Ang init. Yung bote ng shampoo, na-observe nyo ba yun? Yung bote ng shampoo, pag piniga mo yung shampoo, ang init din ng shampoo. Di ba? Nakakaloka. Warm din siya. Diba? Ang init. Kaya ganun yung mga nangyayari Yung sa ating toothpaste mo nga, mundo. mainit din minsan. Pwede, kung naka-expose ba't hindi? Totoo. Hindi na ako nagugulat. Sabi ko sa'yo, yung wala kandila sa nakakagulat. bahay namin natunaw. Kasi Nang walang walang sindi? Walang sindi. Expose lang sa araw kasi akala nung kasambahay namin sabon kasi mabango scented candle eh. So nilagay niya din sa lagayan ng sabon ay nasa may terration kung saan nasisikatan ng araw. Pagdating namin, bakit natunaw to? Sabi na, sir, natunaw po yung sabon natin. Sabi, hindi pala sabon to, candle pala to, scented candle. Diba? Isipin nyo para matunaw ng ganon. Ibig sabihin, fake yung binili mo, partner. Hindi talaga. Sinisi mo pa kay Mother Nature. Ay nako, ingat po tayo mga kabisyo ha. Saan man tayo pupunta, iba po ang init. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by CS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world. Mainit. Mainit ang panahon. Maligo ng 2 beses, 3 beses. Ang sarap, ma-appreciate mo talaga yung pag-shower ngayon ng madalas. Ako lagi concern ko talaga yung mga hayop na nasa labas. Every time na makikita nga ako na na kunyari nasa kalye, nakakaawa sila. Hindi mo naman mabababa lahat, sobrang dami nila, 'di ba? Pero kung may pagkakataon, bakit ang hindi? Correct. Painumin natin sila kung may sobra kang pagkain sa kotse o may sobra kayong pagkain sa bahay o sa opisina, 'di ba? Konting effort lang, mag-share ka dun sa mga stray dogs. Correct. Helpful ito for them. Wawa naman sila. Totoo. Yung mga halaman na tuyot na. Last weekend nagbiyahe kami going to Quezon. Talaga ma-observe mo madaming mga halaman ang tuyot Correct, na. totoo. Tapos ang dami ding mga dried na yung mga lupa nila. Makita mo, totoo. grabe naman yung wala pa nga, di ba wala pa nga tayo sa May. Yun April na nga, pa lang. yun na nga partner. Parang may feeling nga ako na hindi pa dineclare officially na summer na. Parang inassume na lang natin talaga na summer na dahil sobrang tindi ng init ngayon. Correct ko. Kung titingnan natin, baka mamaya 4 na linggo pa to or more than 1 month pa. Correct. So imagine niyo yung uhaw ng mga halaman at hayop. Hindi, tsaka yung partner, yun nga, yung mga estudyante sa mga public schools. Kasi di ba ngayon, like, etong 2 days na ito, wala talagang pasok yung mga public schools. Kasi nga, tapos discretion na lang ng private schools kung mag-ano din sila, magkaklase or hindi. Kasi nga, may option, may aircon kasi yung mga private. So, kung halimbawa public, hanggang kailan ko 4 na linggo, ilang linggo na lang ba matatapos yung school? Papaano, di ba? Isa pa rin yun. Dahil distracted din yung learning ng mga bata. Totoo yun. Naalala ko after Holy Week, doon na nag-start ng suspension ng klase. And ako yung experience ng anak ko, baka 1 or 2 days lang silang pumasok after Holy Week. So imagine niyo, diba? sayang yung chance na sana natututo na sila. Correct. Pero na-stop yun dahil sa sobrang init. Alam naman natin na kahit na natuto tayo sa online, iba pa rin yung face-to-face, ganyan. Iba pa rin, may problema pa rin tayo lagi sa internet connection, 'di ba? So kahit na may naka-set up sa phones natin, ganyan. At hindi naman lahat may makabagong phone. Tsaka iba yung focus ng bata pag face-to-face. Pag online, minsan mahirap ma-monitor kasi halimbawa yung experience ng anak ko. Hindi naman alam ng teacher na wala doon yung anak ko eh.
Kasi di ba, pag nagpe-present ka, for example, sa Zoom, hindi mo kita yung audience mo. Totoo. Kasi ang nakikita mo yung slide mo, meaning yung pinipresent mo sa mga estudyante. So, yung focus ng bata, hindi mo na monitor kung nakikinig ba sila. Hindi ganun. Yung anak ko nakailang, Daddy, snack. Oo. Tingnan yung classmate mo lahat, nakatutok, ikaw snack ng snack. Kuha ng pagkain sa labas. Correct, totoo. Wala na, hindi ka na natututo. Minsan nga mas magastos pa sila pag nasa loob sila ng bahay. Kaya kahapon, yung isang araw, nagtanong yung school ng anak ko, yung nabunso parang nagkaroon ng survey kung kahit ba i-declare na no classes, for example, sa Pasay, would you still wish to conduct face-to-face classes or online classes? So ako, ang pinili ko ay face-to-face. Bakit? Ganon din naman lumalabas na yung anak ko, nasa Ayala Malls. So doon na lang. And akala ko, ako lang yung ganon mag-isip, 85% ng parents nag-agree na gusto. Kaya kahit na walang pasok, yun, basta kahit na yun nga lang may waiver. So parang kasi kahit na walang pasok, mag-face-to-face classes pa rin, parang ganun. Kasi nga iba pa rin 85% ng parents, 15% lang yung nagsabi nga hindi online, balik tayo online. Ganun. Totoo yun. Iba din so, talaga. iba, syempre kung papipiliin talagang face-to-face, mas feeling ko mas productive ang estudyante. Mas kompleto yung experience sila ng learning kapag face-to-face. Tama. Apakabagal ng internet natin, Lahat na lang mabagal. Lahat pagunlad. Oo, correct. Perang pagdating ng pera, ang bagal, ganun. Yun. Sige, mamaya ulit. Mamaya tayo ulit ha. So, salamat na marami sa lahat ng mga nakatutok. Wala kami mabasang comments. Mabagal po ang net namin. Ingat po kayo. Mamaya tayo ulit. Kwento na may Wagang Bornay. See ya.